Creamy pansit palabok talaga. Yan nga, yung pinakamabilis sa catering business ng best friend ko dito. Kaya naman, sa tuwing may potluck kami, naku, puro kami mga abangers sa pansit palabok niya. Sa version ko naman, unang gagawin dito yung garlic at sweaty oil. Pag medyo mainit ng mantika, ilagay na ang bawang. Halu-haluin hanggang sa makita na golden yellow na ang pagkakaluto ng bawang. Gamit dito yung mahinang setting lang ng apoy, para naman maiwasan itong masunog. Mapait na kasi yung lasa ng bawang pagka medyo sunog. Yan o. Gusto ko na yung pagkakaluto nito. Okay na to. Pampakulay sa palabok, eto, mga buto ng aswete. Para nga mapalabas ang kulay nito, buhusan ng mainit na mantika. Ito namang bawang, patiktikan sa strainer, saka na itabi. Minsan, halu-haluin ng mga buto ng aswete. Kaya ang maibabad hanggang sa makuha na yung gustong kulay nito. Sunod ng gawin dito, yung sabaw ng hipon at mga ulo ng tinapa. Pagkalagay ng tubig, timplahan ng konting mantika at ng konting asin. Naku, yung asin hindi pala nakuhanan sa camera. Pagkakulo, ilagay ng mga hipon. Mabilis lang to, mga nasa ilang minuto lang. Lutuin hanggang sa makita na orange red na ang kulay nito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Pag ganyan na yung itsura nito, hanguin, palamigin. Sa kaparehas na sabaw, ilagay na ang mga ulo ng tinapa, pati na rin yung mga ulo at balat ng hipon. Para nga mapalabas ang lasa nito sa sabaw, ligis-ligisin lang ng ganyan, no? Halu-haluin. At pagka kulong-kulo na, salahin na ito sa strainer. Yang sabaw na yan talaga magpapangat sa sarap ng pagkakaluto nito. Gusto ko na yung kulay ng asweti oil. Sunod nito, isangag na ang mga hinimay na tinapa. Halu-haluin hanggang sa ganyan na yung itsura ng pagkakaluto nito. Gamit dito yung mahinang setting ng apoy lang, para naman maiwasan itong masunog at pumait. Ngayon, lutuin na ang pansit palabok sauce. Kalahati lang muna nitong garlic asweti oil. Maggisa ng sibuyas. Pag mabango na, ilagay ng giniling na baboy. Lutuin hanggang sa mapagmantika na ito. Timplahan na ng paminta. Nasa 1/4 cup din pala ng patis yung nailagay ko dito. Para nga mas mapasarap yung lasa ng patis, lutuin ng 1 minuto. Ilagay na yung sabaw ng hipon na tinapa. Ito namang pinagbalatan, itapon na lahat yan. Siguraduhin lang din na gumamit dito ng magandang klase ng gata. Lagyan din ng shrimp cube. Maanghang na sili, optional to. Lutuin hanggang kumulo. Pagka kulong-kulo na, lutuin pa ng 5 minuto sa mahinang apoy. Tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Ang pampalapot nito, pinaghalo-halong cornstarch, harina, tubig, saka asweti powder. Di nga lang nakuhanan sa camera yung asweti powder. Pati na rin yung 1 tasa ng full cream evaporated milk. Pamalagian lang halu-haluin hanggang sa makuha na yung gustong lapot ng sarsa. Ito namang pansit palabok, niluto ko lang as per package instruction. Ngayon, pwede na mag-assemble. Ibuhos na lahat sa pansit itong garlic asweti oil. Kalahati lang muna nitong chicharon flakes. Kalahati lang din muna nitong mga pritong bawang. Ganon din, nakalahati lang din muna nitong sinangag na tinapa. Halu-haluin. Itong palabok sauce, 1/3 lang muna yung ilalagay dito. Siguraduhin lang na maihalo itong mabuti. Ngayon, pwede nang ilagay ang toppings. Ibuhos na lahat yung natitirang sauce. Ibudbud na rin lahat ng natitirang tinapa flakes. Lahat na rin itong natitirang pritong bawang. At lahat na rin itong natitirang chicharon flakes. Ilagay na ang mga hipon sa ibabaw. Budburan ng spring onions. I-garnish na rin ng manghang na sili. Saka na ilagay ang mga nilagang itlog. O yan na o. Ready to serve na to. Haru, pao na pa mo. Kanyamana na. Makaranop.